Ang pagmamalasakit ng kapwa ay hindi mababayaran ng anumang salapi o kayamanan sa mundo. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig at talagang nasasabik po ako sa mga kwentong kababalaghan na ipinapadala ng mga tao sa inyong programa. Ako po si Emong at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay kwento naming pamilya noong makilala namin si Ginoong Relito na isang maghihilot at manggagamot na naninirahan sa kabilang baryo. Natatandaan ko mga taong 1992. Nakatira kami mag-iina sa isang maliit na kubo sa may bahaging bundok sa baryo ng Kwento. Namatay na ang aking ama at kami ni Oscar ang naghahanap buhay sapagkat buntis ang aming ina. Nagtatrabaho sa construction ang aming ama at naaksidente siya nang mabagsakan siya ng gumuguhong semento. Hindi siya nakaligtas at huli na noong maisalba ang kanyang buhay. Binatilo na kami ni Oscar at medyo batak na rin ang katawan namin sa iba't ibang mabibigat na trabaho. Kaya naman hindi na kami nahihirapang maghanap buhay. Nasa 16 akong taong gulang samantalang si Oscar ay nasa 15. Pagkatapos naming mag-aral sa paaralan ay dumidiretso kami sa palengke para magkarga. Kung minsan naman ay kapag may inuutos sa aming ipadala ang mga kakilala naming kapitbahay sa karatig barangay, itinatanggap namin sapagkat binibigyan nila kami ng kaunting pera. Bukod pa doon ay nagkokopra din kami at naghahanap ng mga gulay na pwedeng maibenta sa kapatagan. Sa ganoong paraan kami nakakatulong sa gastusin namin at pambili. Malaki ang pasasalamat ng aming ina sapagkat matyaga at masisipag kaming mga anak at kahit paano ay nakakaraos kami sa pang-araw-araw at nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Natutuwa naman ang aming ina sapagkat natutulungan namin siya at halos kami na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Isang araw nagtungo kami sa may bukid upang magsaka. Sumama sa amin ang nanay namin at isinakay namin siya sa kariton na hinihila ng kalabaw pauwi sa aming bahay. Pagdapit hapon na noon at medyo malayo-layo na rin kami sa bukid nang masulyapan ko ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng bukid at nakatingin sa aking ina. Inakala ko na baka isa siyang magsasaka. Subalit hindi siya natitinag sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin sa aking ina. Medyo naguguluhan ako at minabuti ko na lamang na ipagpatuloy ang pagpapatakbo sa kalabaw habang nakaalalay naman si Oscar kay Nanay Lisa. Nang makarating na kami sa bahay ay lumubog na ang araw sa kalangitan. Kumuha na ako ng kahoy na panggatong samantalang si Oscar naman ay nag-iisip na pwede niyang lutuin habang nagpapahinga sa kawayang upuan si Nanay Lisa at hindi rin naman nagtagal ay nakapagsaing na ako at nakapagprito na rin ng isda si Oscar. Magkakasabay kaming kumain sa hapagkainan. Medyo namimiss ko pa rin si Tatay Judina pero kailangan namin magpakatatag at tulungan ng aming inang buntis. Nalulungkot ako na hindi man lang masisilayan ng aming ama ang pagsilang ng bunso naming kapatid. Maya-maya ay nakatapos na kami sa pagkain. Nagtulong kami ni Oscar na iligpit ang pinagkainan habang si Nanay Lisa naman ay medyo inaantok na at minabuti niyang magtungo sa silid tulugan. Makalipas ang ilang sandali ay nakatapos na kami sa mga gawain. Hindi pa kami dinadalaw ng antok kaya nagkwentuhan muna kami ni Oscar. Napag-usapan namin ng kapatid ko ang aming paaralan, mga kaklase at mga paborito namin mga aralin, gayon din ang aming mga pangarap sa buhay. Pangarap kong maging isang pulis at maipagtanggol ang mga naaapi at mahuli ang mga kriminal at masasamang tao. Sa kabilang banda ay pangarap ni Oscar naman na maging doktor. Magamot ang mga taong may sakit at mailigtas sila sa kamatayan. Alam ng aming ama ang mga pangarap namin at kahit napaka-imposible maabot namin iyong mga magkapatid ay sinuportahan pa rin kami ni Tatay Judin. Positibo siyang mag-isip at ikinintal niya sa aming isipan na libre lamang mangarap pero talagang gugustuhin naming maabot iyon
Kahit gaano pa katayog ay magagawa namin sa pamamagitan ng pagsisikap at pagsasakripisyo. Habang nagmumuni-muni ako sa kawalan ay nasulyapan ko si Oscar na humihilik na sa kanyang kinauupuan. Napangiti ako at inalog-alog ko siya. Sinabi ko sa kanya na tumutulo na ang laway mo sa sahig. Niyaya ko na siyang matulog dahil maaga pa kami bukas sa palengke para magkarga. Tamang-tama, araw bukas ng Sabado. Makakapagtrabaho kami sa maghapon. Pakamot-kamot naman siya sa kanyang ulo bago tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Nagtungo kami sa kwarto at inabutan naming mahimbing na natutulog ang aming ina. Naglatag kami sa may sahig sa kwarto ng banig at saka inilagay ang mga unan at kumot. Saka kami humigang magkapatid. Sumapit ang hating gabi at nagising ako sa malakas na kalampag ng bubong ng aming bahay. Hindi iyon pangkaraniwan at parang halos gustong sirain ang sino mang nandoroon sa aming bubong. Kinalabit ko si Oscar at napasimangot siyang umuungol habang nagdidilat ng kanyang mga mata. Tinanong ko si Oscar at tinanong niya rin ako kung ano ang problema at bakit ko siya ginising. Tumugon ako. Nabanggit ko na may naririnig akong kumakalampag sa may bubong ng bahay. Pinakinggan ni Oscar ang ingay mula sa bubong, saka siya nagwika na pusa lamang iyon at siguradong naghahanap ng makakain o di kaya ay may nakakalampungan. Matulog na daw ako at maaga pa kami bukas. Mapupuyat pa daw kami kung hihintayin naming umalis ang pusa sa bubong ng aming bahay. Humiga na si Oscar at pinagpatuloy ang pagtulog. Subalit, mabilis siyang napabalikwa sa pagbangon at kahit ako ay medyo kinabahan sa kakaibang huni na nagmumula sa bubong. Nawala ang pagkalampag at napalitan iyon ng mga huni na talagang nakakapanindig balahibo. Nagsalita si Oscar at kinausap ako. Nabanggit niya na parang hindi na yata pusa ang naririnig niya sa bubong. Mukhang huni iyon ng aswang. Hindi ako sumagot pero pinakiramdaman ko ang bubong. Tila may pumapagaspas sa ibabaw ng bubong kaya naisip ko na baka tama nga ang hinala ni Oscar. Tumayo ako at kinausap ko ang kapatid ko habang mahimbing na natutulog ang aming ina. Sinabihan ko si Oscar na mabuti pa ay kuhain niya sa tukador ang buntot pagi ni Tatay Judin at kukunin ko naman sa kusina ang itak. Sumang-ayon sa akin si Oscar at hindi na nagtanong. Marahil ay alam na niya kung anong gagawin namin sa mga sandata. Maya-maya ay maingat na kinuha ni Oscar sa loob ng tukador ang buntot pagi. Nagtagpo kami sa may sala ni Oscar at nagdesisyon kaming lumabas ng bahay at umakyat patungo sa may bubungan upang malaman kung aswang nga ba talaga ang nilalang na aming matatagpuan. Kabilugan ng buwan at maliwanag ang paligid. Umakyat kami sa tagiliran kung saan mas madaling makarating sa bubong ng bahay. Nagulat kami magkapatid noong makita namin sa may bubong ang isang napakalaking ibon na sa tansya namin ay parang payong ang mga pakpak nito. Tumingin ito sa amin at nanlisik ang mga mata. Hindi kami pwedeng magkamali at aswang nga talaga ang nilalang na yon. Inutusan ko si Oscar na humanda siya at tiyak na mapapalaban kami ng husto sa aswang. Inundayan ko ito ng taga sa may likuran, samantalang hinampas naman ni Oscar gamit ang buntot pagi. Subalit katakatakang hindi man lamang nadaplisan ito at tila kasing tigas ng balat ng kalabaw ang balat nito. Umangil ang aswang at bahagyang lumayo sa amin. Bigla na lamang itong nagbagong anyo bilang isang malaking itim na aso at tumalon mula sa bubong ng bahay. Noong makababa ang malaking aso ay nagpalit na naman ito ng anyo at naging isang maitim na marungis at nanlilimahid na lalaki na gulong-gulo ang makakapal nitong buhok. Kumaripas ito ng takbo at tumalon mula sa mga halamanan, gayon din sa tumpok ng puno ng saging hanggang sa mawala na lang sa aming paningin. Nagkatinginan kami ni Oscar. Nabanggit ni Oscar na napakalakas naman ng aswang na iyon. Kung iisipin, hindi siya tinatabla ng itak pati buntot pagi. Napakakunat ng kanyang balat.
Sumagot ako kay Oscar at sinabi nga, sigurado akong gumamit siya ng itim na mahika at abilidad upang hindi tumagos o bumaon ang matulis na sandata sa kanyang balat. Kailangan namin makahanap ng magaling na manggagamot na kayang tumulong sa amin para mapatay ang aswang. Nararamdaman ko na babalikan pa niya si Nanay Lisa sapagkat ito ay buntis. Tumango sa akin si Oscar bilang pagsang-ayon. Nabanggit niya na sasamahan niya ako bukas pagkatapos namin makapagtrabaho. Lumipas ang ilang sandali ay bumaba na kami at pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, maaga kaming nag-almusal. Ipinaalam namin kay Nanay Lisa ang tungkol sa nakasagupa naming aswang. Pinayuhan namin siyang huwag lalabas ng bahay at ibinigay namin sa kanya ang buntot pagi habang nasa trabaho kami ni Oscar. Sumang-ayon siya at matapos ang lahat ay lumakad na kami magkapatid palabas ng bahay. Maaga kami nakatapos sa pagkakarga sa palengke at masayang-masaya kami ni Oscar sapagkat malaki ang kita namin hanggang sa sumapit ang tanghali. Umalis kami pagkatapos naming makapagtanghalian at eksaktong nakasabay pa namin sa daan si Mang Telmo na aming kapitbahay. Bumati kami sa kanya at naikwento naming magkapatid ang kinahinatnan naming pakikipaglaban sa aswang na nagdaang gabi. Nasabi niya delikado daw pala ang buhay naming mag-iina. Mabuti pa daw ay umuwi na muna ang isa sa amin upang masigurado ang kaligtasan ng nanay namin sa loob ng aming bahay. Tinapik ako sa balikat ni Oscar at nagkusa na mabuti pa daw ay siya na muna ang umuwi at asikasuhin ko na ang paghahanap sa magaling na manggagamot na makakatulong sa amin para mapatay ang aswang. Nag-alangan pa ako sa mga sinabi ng aking kapatid. Tinanong ko siya kung sigurado siya at sumang-ayon naman siya sa akin. Nagpasalamat ako kay Oscar bago siya tuluyang umalis. Noong kami na lang ni Mang Telmo ang magkaharap ay kinausap niya ako ng masinsinan. Kinausap ako ng masinsinan ni Mang Telmo at sinabi nga may kakilala siyang manghihilot at isa ring manggagamot at naninirahan siya sa kabilang baryo. Isa itong matandang binata na may ilang taon ng agwat ng edad sa kanya. Garantisado niya ang kagalingan nito. Ang alam daw niya ay buhat sa pihikan ang kanyang mga ninuno. Marami na siyang nakalabang mga inkantong itima, maligno, masasamang espiritu at maging iba't ibang uri ng mga aswang. Tinanong niya kung gusto ko daw na sumama sa bahay nito. Tumango ako at nagkusang loob si Mang Telmo na samahan ako sa kabilang baryo. Medyo hapon na rin noong makarating kami sa kubo ng maghihilot. Nakatira nga pala ito sa kabilang baryo. Inabutan namin siyang mayroong hinihilot na pasyente. Pagkatapos nitong hagurin ang likod ng isang binatilyo gamit ang lana, ay tumayo ang lalaki at may ibinigay siyang mga halamang gamot. Pagkatapos ay binigyan ng panuto sa paglalaga at pagpapainom ng katas ng halamang gamot. Nagpasalamat ang binatilyo at pagkatapos ay nagpaalam sa matandang manghihilot. Pagkakita ko sa kanya ay namangha ako sapagkat hindi pa siya mukhang matanda. Makisig ang kanyang pangangatawan. Noong makapagpalit siya ng damit ay nakita ko ang napakalaki niyang tato mula sa kanyang dibdib hanggang tiyan. Matalas at matapang ang kanyang mga mata. Humarap siya sa akin at nagpakilala. Siya nga pala si Ginoong Relito at isa siyang matandang binatang manghihilot at manggagamot. Tumango ako at nagpakilala din sa kanya. Magalang akong nagsalita at nagalak na nakilala ko siya. Isinalaysay ko sa kanya ang karanasan naming magkapatid sa aswang. Nabanggit niya sa akin na hindi bastang ordinaryong aswang ang nilalang na iyon. Ito ay tinatawag na supog. Naguluhan ako at bago pa sa pandinig ko ang ganoong uri ng aswang. Kaya tinanong ko siya. Binigyan niya ako ng malinaw na kasagutan at base sa paliwanag niya, ang supog ay isang malakas na uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo tulad ng baboy ramo, malaking ibon, aso, pusa at iba pang mabangis na hayop. Nabanggit niya sa akin na ibahin ko daw ang supog sa mga pangkaraniwang aswang. Hindi ito madaling mapatay ng mga ordinaryong matatalim na mga sandata. Puwera na lamang kung may orasyon o mahikang ginamit sa mga patalim laban dito. Mabuti na lamang at pamilyar siya sa aswang na iyon.
Napakunot ang noo ko at naguguluhan sa mga sinasabi niya. Kaya naman tinanong ko siya. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin na mabuti na lamang at pamilyar siya sa supog na naengkwentro naming magkapatid. Ngumiti si Ginoong Relito at nagsalita. Kapag daw nakilala ko ang isang supog sa oras na masugatan ko ito, ay siguradong ikamamatay nila iyon kahit gaano pa kaliit o daplis lamang ang sugat na kanilang natamo. Bukod pa doon ay pwede ko silang markahan sapagkat mabilis na manghina ang kanilang kapangyarihan. Namangha ako sa mga sinabi niya at noong makarating kami sa aming bahay ay nagpalagay si Ginoong Relito ng mga karit sa dingding at haligi ng bubong ng bahay. Naglagay din kami ng mga malunggay sa palibot ng labas ng aming bakuran at kasabay noon ay inutusan pa kami ni Ginoong Relito na huwag kaming lumabas ng bahay hanggat inuusalan niya ang buong bahay. Inabot ng hating gabi sa pag-uusal ng orasyon ang manggagamot. Hindi rin kami nakatulog ng maayos ni Oscar sa magdamag naming pagbabantay kay Nanay Lisa. Mabuti na lamang at wala nang umaaligid na aswang sa labas ng aming bahay. Maganda ang epekto ng mga nilagay na panlaban sa aswang. Malaki ang pasasalamat namin kay Ginoong Relito. Nagawa pa namin siyang pag-almusalin, gayon din si Mang Telmo bago sila umalis sa aming bahay. Nabanggit pa ng manghihilot na siya na ang bahala sa supog sapagkat nalalaman niya kung saan matatagpuan ito. Pakiramdam ko ay balak niyang puntahan at patayin ang aswang. Kaya naman kinulit naming magkapatid si Mang Telmo. Nasermonan pa niya kaming magkapatid at sinabihan na huwag kaming makialam. Pero sa pagpupumilit namin ay pinagtapat na din niya kung saan magtutungo si Ginoong Relito sa kasunod na kabilugan ng buwan. Ipinaliwanag ni Mang Telmo na kasunod na destinasyon ng aswang ang Gulod kung saan mayroong itong balak na pataying buntis. Doon mismo dediretso si Ginoong Relito sa susunod na gabi. Pagkarinig namin magkapatid ay gumuhit ang mga ngiti sa aming mga labi. Pinayuhan kami ni Mang Telmo na mag-iingat at kung maaari ay magdala kami ng mga pangontra sa aswang dahil delikado at siguradong may mga aswang na susunggab sa amin para mapatay kami. Sumang-ayon kami at nagpasalamat sa kanya. Mukhang sineswerte pa kami sa sumunod na araw sapagkat dumating ang kapatid ni Nanay Lisa na si Tio Ramil kasama ang asawa niyang si Tia Concepcion. Kasama ang nag-iisa nilang anak na si Toto na noon ay nasa 8 taong gulang. Kasundo namin ni Oscar si Toto at sa tuwing magagawi ito sa aming bahay ay kinakalaro namin siya. Naaliw kami sa kanyang pagiging bibo at malambing sa amin. Masayang-masaya kaming mag-anak sapagkat bumisita sila at magbabakasyon ng ilang araw para naman makasama si Nanay Lisa. Nakahinga ako ng maluwag dahil marami na kaming magbabantay kay Nanay Lisa at magiging masigla na naman at masaya ang aming bahay. Hindi na muna kami pumasok sa trabaho at maghapon kami nakipagpintuhan sa aming mga kamag-anak. Nasabik din kami nga makasalamuha sila. Matagal kami naghahagigikan at tawanan sa mga biruan. Noong sumapit ang hating gabi ay nagpaalam kami sa mag-asawa at hinapilin muna namin ang aming ina sapagkat meron kaming importanteng pupuntahan. Nag-alala si Nanay Lisa at ayaw pa sana niya kaming payagan pero magaling akong magpalusot kaya napaniwala ko siya at nauto. Hindi ko sinabing magtutungo kami sa gulod ni Oscar upang tumulong sa pagpuksa sa aswang. Pinayagan kami ng aming ina at nagmadali kaming lumakad na magkapatid. May kalayuan din ng gulod pero noong makasapit kami ay natagpuan namin si Ginoong Relito na nakikipaglaban sa isang aswang na paiba-iba ang anyo. Saglit kaming lumapit ng ilang hakbang sa kanilang pinaglalabanan. Narinig namin ang tinig ni Ginoong Relito na umalingaw-ngaw sa paligid. Inutusan ng aswang na sumuko na at wag nang manlaban pa sapagkat sa mga sandaling yon ay nasa ilalim na siya ng kanyang kapangyarihan. Ang supog ay bumalik sa anyo ng isang marungis na aswang. Pinagmasdan nitong mabuti si Mang Relito. Humahalakhak ito at hindi kinakitaan ng pagsunod. Lalo pa itong nagmatigas at sumugod sa manggagamot. Subalit nagulat kami magkapatid nang masaksihan namin ang isang kagilagilalas na pangyayari.
Itinusok ni Ginoong Relito ang kanyang tabak sa lupa at may isinulat na kakaibang Latin na salita sa lupa habang bumubulong sa hangin. Noong makalapit at makaapak ang supog sa kinalalagyan ng mga Latin na salita mula sa may lupa, umangil siya ng napakalakas at sumambulat ang masagana niyang dugo. Sumirit din ang dugo niya mula sa kanyang ulo at naglabasan ang mga litid niya sa buong katawan. Maya-maya tumirik ang aswang, namuti ang mga mata nito at kasabay nun ay bumulagta ito sa lupa at nalagutan ng hininga. Nawalang parang bula ang mga Latin na salita mula sa lupa at tumayo si Ginoong Relito. Halos manuyo ang aming lalamunan. Nagimbal kami magkapatid sa mga nasaksihan namin, pero mas lalo kami nagulat noong marinig namin magsalita si Ginoong Relito. Sinabi niya pa na mapangaspang sumunod sa kanya sa gulod ang aswang. Nagmamatapang daw ito at sadyang matigas talaga ang ulo. Hindi daw nila alam na ang katigasan ng ulo at kuryosidad ay nakakasama at nakakamatay. Nanlamig kami ni Oscar mula sa aming kinatatayuan nang dumako ang mga mata ni Ginoong Relito sa aming direksyon. Halos pautal-utal akong sumagot habang nakatingin sa kanya na mabuti. Nagsalita ako at humingi ng paumanhin kay Ginoong Relito sa aming kuryosidad na magkapatid. Gusto lamang sana naming makatulong sa kanya. Wala na kaming iba pang pinagpilian kung hindi lumapit sa kanya. Pumuntong hininga si Ginoong Relito. Ngumiti siya at sinabing ano pa nga daw bang magagawa niya kung hindi hayaan kami makatulong sa kanya. Sa huli ay pumayag na siya at tinutusan kaming tulungan siyang buhatin ang bangkay at maghanap ng mga makakayas upang masunog ang katawan ng supog. Tumalima kami ni Oscar at nangislap ang mga mata namin nang mapagtanto na pinagkatiwalaan kami ni Ginoong Relito. Nagmamadali kaming tumulong sa pagbubuhat ng bangkay at pagkatapos na madala namin iyon sa medyo malayong lugar ay saka kami humanap ni Oscar ng mga kayakas. Madali naman kaming nakahanap sapagkat maraming nyugan sa lugar na iyon na pinaglagakan namin ng bangkay ng supog. Maya-maya ay nagsindi kami ng apoy sa mga kayakas at kasabay nun ay ipinatong-patong namin ni Oscar ang mga nanigas na kayakas sa bangkay. Habang pinapanood namin ang pagkasunog ng katawan nito, ay naisipan kong makipag-usap sa manggagamot. Naglakas loob akong humingi ng pasensya sa kanya sa ginawa namin ni Oscar sa pagsunod sa kanya at panunood sa pakikipaglaban nito sa aswang. Ang totoo ay may karanasan na sa pakikipaglaban ang aming ama sa naturang aswang noong kabidataan niya, pero karaniwang aswang ang nakalaban. Kaya gusto sana naming makita ang mga estilo ni Ginoong Relito sa pakikipagkumbate. Napahalakhak si Ginoong Relito na tila may naalalang masayang bagay habang nakapanood sa nagniningas na bangkay ng aswang. Lumingon siya sa aming magkapatid at tila sinuring mabuti ang ekspresyon ng mukha namin. Tinanong niya kami kung may nalalaman daw ba kami ukol sa kakayahan ng aming ama bago ito lumagay sa tahimik kasama ang aming ina. Magkasabay kaming umiling-iling ni Oscar. Wala naman talaga kaming alam, pero maraming katangian si Tatay Judin na iba sa mga ordinaryo niyang kasamahang manggagawa. Muling nagsalita ang manggagamot at naging seryoso na ang kanyang muka na para bang isang sikreto ang nais niyang ipagtapat sa amin. Ayon sa kanya, ang kanyang ama ay dating guro ng aming ama bago siya mag-asawa at mamuhay ng simple. Nabibilang ang angka ni Ginoong Relito sa malalakas na pihikan sa basilan. Batikang mamamatay ng aswang at masamang elemento ang kanyang ama bago niya maipasa at maipamana ang kanyang kapangyarihan. Base sa kanyang mga kwento ay makulit at talagang puno ng kuryosidad ang aming amang si Tatay Judin. Pero kapag nakipaglaban siya sa masamang elemento ay siguradong wala siyang sinasanto. Hindi na daw siya nagtataka kung bakit namana namin ang pag-uugali nito. Namilog ang mga mata namin ni Oscar. Noon lamang namin nalaman na talagang lumalaban sa mga aswang si Tatay Judin. Kaya naman pala kahit hindi kami biyasa ni Oscar sa pakikipaglaban sa supog, ay nakaya naming humarap at makipaglaban dito ng may katapangan. Hindi pa namin inaasahan ang mga kasunod na sinabi ng manggagamot.
Kung mamarapatin daw namin ay maaari daw niya kaming turuan sa pakikipagkumbate at pagtulong din sa kanya sa paghihilot at panggagamot. Pero wag daw naming hahayaang sakupin ang buong buhay namin. May karapatan pa rin daw kaming magkaroon ng sariling buhay, mangarap at bumuo ng pamilya. May mga ngiting sumilay sa mga labi ni Ginoong Relito at nakita namin ni Oscar na punong-puno iyon ng pag-asa at kaliwanagan. Lalong lumitaw ang taglay na kagwapuhan nito. Natuwa kami ni Oscar at nagpasalamat kami sa kanyang kabutihan. Sa aming magkapatid, siya ang magsisilbing guro at gabay namin sa pagpasok namin magkapatid sa mundo ng kababalaghan laban sa iba't ibang mga nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay naging abo na ang bangkay ng aswang. Sinamahan at hinatid kami ni Ginoong Relito sa aming bahay para matiyak na ligtas kami makakabalik. Hindi namin sukat akalain ni Oscar na iyon na pala ang simula ng pagbabago ng aming mga buhay. Matapos naming magtrabahong magkapatid sa palengke at kumuha pa ng dagdag na trabaho sa aming mga kakilala, ay saka kami sinundo ni Ginoong Relito sa aming bahay at nagtungo kami sa may kabundukan kung saan isinasagawa namin ang unang araw ng pag-iinsayo. Medyo masasakit ang aming mga katawang magkakapatid at noong makauwi kami sa aming bahay ay inabutan namin nakatulog na si Nanay Lisa. Gising pa ang aming tiyuhin at pinayuhan niya kami na huwag na muna kaming magpagabi sa labas ng bahay sapagkat nalalapit na ang panganganak ng aming ina. Sumunod kami sa kanyang utos at hindi na muna kami tubugon sa paunlak na pag-iinsayo ng manggagamot. May 2 araw na kaming maagang umuuwi sa aming bahay nang biglang may dumating na nakakakilabot na kaganapan. Meron kaming mga pinamalengke sa bayan at inabot kami ng dapit-hapon. Napadaan kami sa isang mahabang daan kung saan nagulantang kami magkapatid ng masaksihan ng 3 bangkay ng tao na panay mga kalalakihan. Wakwak ang mga dibdib at nakalabas ang mga laman loob. Nakita namin magkapatid ang isang babaeng puno ng dugo ang bibig habang nilalantakan ang mga karne ng tao. Inilabas namin ng itak at humanda kami sa pakikipaglaban. Subalit natigilan ako nang tumitig sa mga mata ko ang babae at tila nahipnotismo ako. Hindi ako makagalaw mula sa kinatatayuan ko at parang kinokontrol niya ang aking pag-iisip. Parang mabigat ang aking buong katawan. Kahit sinisigawan ako ni Oscar ay wala akong magawa. Lumapit ang babaeng aswang at iwinasiwas ni Oscar ang kanyang itak. Gusto ko siyang tulungan ngunit hindi ako makahakbang. Para akong ribulto mula sa kinatatayuan ko. Malakas ang mahikang ginamit sa akin ng babaeng aswang. Minumura ko na ang aswang subalit wala iyong epekto. Sinabi ko sa aswang na sa oras na makawala ko sa kapangyarihan nito ay dudurugin ko siya ng pinong-pino. Nadaplisan nito sa braso si Oscar at pinilit namang makipaglaban ng kapatid ko hanggang sa may tumamang malaking bato sa ulo ko. Doon ko naramdaman ang matinding hapdi sa ulo ko. Tumalsik ang bato sa lupa at nakita ko na may nakaukit-ukit na Latin na salita na hindi ko maunawaan. Bigla akong nakagalaw at walang habas kong tinaga sa dibdibang babaeng aswang. Kasing bilis ng bagwis ng hangin ang mga kamay ni Ginoong Relito at sinakal niya ng pagkahigpit-higpit ang aswang sa leeg. May ibinulong siya sa tenga nito hanggang sa sumuka ang aswang ng masangsang nitong dugo na dumilig sa lupa. Maya-maya ibinitawan ng manggagamot ang aswang at namatay ito na dilat ang mga mata. Bumagsak ito sa lupa at kinausap kami magkapatid ni Ginoong Relito. Batay sa kanya, nararamdaman niya na hindi ito basta lamang aswang. Nananalaytay sa kanyang mga ugat ang pagiging danag at sumisipsip din siya ng dugo. Kinokontrol niya ang mga kilos ng kanyang mga binibiktima at hinihipnotismo sa pamamagitan ng pagtitig. At katulad pa rin ng dati ay tinulungan namin si Ginoong Relito sa pagsunog ng bangkay ng aswang. Sa sumunod na araw ay hindi na muna kami nagtrabaho ng aking kapatid sapagkat kabuwanan na ng aming ina. Abalang-abala kami sa pagtulong sa aming mga kamag-anak sa pag-aasikaso ng mga kailangan ng aming ina. Noong sumapit ang gabi ay nagtungo sa aming bahay si Ginoong Relito kasama si Aling Opelia na isang komadrona. Habang isinasagawa ang pagpapaanak sa aming ina,
ay umuusal naman ng orasyon si Ginoong Relito at gumamit pa siya ng walis tingting at buntot pagi na hinahampas sa bawat sulok ng haligi at dingding ng aming bahay upang walang aswang na makakagambala sa panganganak ng aking ina. Patuloy na nananalangin ang mga kamag-anak namin. Hindi sila tumitigil sa pagdarasal habang hindi pa nakakaraos na makapanganak si Nanay Lisa. Makalipas ang ilang pang mga sandali na paghihirap ng aming ina, ay nakita naming inilabas ng komadrona ang katawan ng sanggol sa puwerta ni Nanay Lisa. Pinalot sa maputing lampin ang maliit na sanggol at narinig namin ang unang pag-iyak nito. Hindi ko mapigilang mapaluha sa sobrang kagalakan. Kung nabubuhay lamang sana ang aking ama ay siguradong matutuwa siya sapagkat kamukhang-kamukha niya ang sanggol. Kawangis niya ang hugis ng mukha nito pati ang kulay ng kanyang balat. Kinarga ang sanggol ng aking tiyahin at pagkatapos ay itinabi sa aking inang nangihina na nakahiga sa kama. Nagpasalamat kami ni Oscar sa panganganak ng komadrona pati kay Ginoong Relito. Malaki ang utang na loob namin sa kanya dahil marami na siyang naitulong sa amin. Hindi na muna namin sila pinauwi at inibitahan namin silang makapagkape at makapagmerienda. Tinanggap nila ang mga alok namin at nagsama-sama kami sa pagkainan. Samantalang ang tiyahin ko ang nagbabantay kay Nanay Lisa. Kinabukasan, tumulong na muna kami sa mga gawaing bahay. Nahumaling kami ni Oscar sa pag-aalaga ng aming bunsong kapatid na si Julio na isinunod sa pangalan ni Tatay Judin at Nanay Lisa. Noong sumunod na araw ay saka pa lang kami pumasok sa palengke para magkarga. Laking pasasalamat namin ni Oscar at may isang mayamang negosyante ang kumuha sa amin bilang kargadora. Meron siyang malaking pwesto sa palengke at binayaran niya kami ng malaking halaga ng pera. Nag-umpisa kami magtrabaho sa kanya at tinuring na din na parang tunay kaming mga anak. Wala pa siyang kasama sa bahay sapagkat nasa ibang bansa ang kanyang asawa at mga anak at mag-isa siyang nagtataguyod ng kanyang negosyo sa palengke. Ginoong Sergio ang kanyang pangalan. Mabait siya at nagsilbi siyang ama para sa amin ni Oscar. Kaya naman ipinakilala namin siya sa aming pamilya noong minsang maisama namin siya sa aming bahay. Aliw na aliw siya kay Julio at nagagawa pa niyang kargahin ito. Naipakilala din namin siya kay Ginoong Relito at napagtanto ng aming kaibigang manggagamot na may mabuting puso sa Ginoong Sergio at mukhang may magandang kapalaran kami sa pagtatrabaho namin dito. Itinanong ko kay Ginoong Relito kung anong klaseng kapalaran ang naghihintay sa amin, subalit hindi siya sumagot. Bagkus ay nagpakita siya ng makahulugang ngiti sa amin ni Oscar. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero nagimbal kami noong isang gabi na inihatid namin si Ginoong Sergio. Inabutan naming bukas ang pinto ng kanyang bahay at nakabukas din ang mga ilaw. Mukhang may pumasok at gustong magnakaw. Mabuti na lamang at may dala kaming itak ni Oscar. Pumasok kami sa loob ng bahay at natagpuan ang dalawang kawatan na may buhat na malaking kahon na mukhang may lamang pera. Huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa at nang makita ang aming presensya ay naglabas sila ng mga patalima. Humanda kami ni Oscar sa mga magaganap sa pakikipaglaban. Inilabas namin ang mga itak at ginamit ang kaalaman sa pakikipaglaban. Nadaplisan ko sa kamay ang isang magnanakaw, samantalang nasugatan ni Oscar sa muka ang isa pang magnanakaw. Inutusan namin silang ilabas lahat ng kanilang mga ninakaw. Medyo natakot sila sa amin kaya kinuha nila sa kanilang mga bulsa ang ilang piraso ng mga alahas at pera at ipinatong sa lamesa. Subalit nanlaban pa sila kaya napilitan kaming makipagbuno. Kaya lang ay may angki silang bilis at liksi. Para silang mga palos na mabilis na nakalabas sa pinto at hindi na namin sila hinabol pa. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama kay Ginoong Sergio. Tinulungan namin siyang maibalik sa kaayusan ang kanyang mga kagamitan bago kami umuwi sa aming bahay. Nagpasalamat siya sa pagtulong at pagmamalasakit namin sa kanya. Ipinangako niya na darating ang araw na masusuklian din ang tulong na ibinigay namin sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagtatrabaho at hindi naglaon ay umalis na din ang aming mga kamag-anak at kami na lang mag-anak
ang natira sa loob ng bahay. Ipinagpatuloy namin ang pag-iinsayo sa ilalim ng patnubay ni Ginoong Relito. At nakasagupa pa kami ng ibang uri ng aswang tulad ng awok, abwak at maging baroka. Naging mas malakas pa kami at naging responsable sa mga pagpapasya sa buhay. Dumako ang isang araw at nagbunga ang aming kasipagan. Nakapagpaayos na rin kami ng bahay at nakabili kami ng mga kasangkapan at iba pa naming pangangailangan. Nalaman ko din ang kahulugan ng mga sinasabi ni Ginoong Relito. Pinag-aral kami ni Ginoong Relito at naipagpatuloy namin ni Oscar ang aming pag-aaral. Nakaalis na din kami sa pagiging kargador at kahit papaano ay guminhawa ang aming buhay. Nakapagtapos kami sa pag-aaral pero tinulungan pa rin kami ni Ginoong Relito sa kanyang mga misyon at ipinagpapatuloy namin ang kabutihan sa aming puso maging sa aming kapwa. Habang buhay namin tatanawing isang malaking utang na loob ang pagtulong namin sa aming guro na nagligtas sa aming buhay pati kay Nanay Lisa laban sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa pagtatampok ninyo sa aming karanasan sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Emong.